Yung pang-apat na episode ko, may udto sa tanan, lalo na sa dating CEO ko si Lieutenant Kaugiran sa First Company. Siya ang CEO namin doon sa Basilan nga nangyari ang engkwentro namin doon sa Barangay Kumalarang. Ang batalyon commander namin si Colonel Galvez. Bali, ako pala si Master Sergeant Alberto Duhig, 815-125 Infantry Philippine Army. Dito ako na-assign sa 67 IB Infantry Philippine Army 10 IDPE. Itong kwento na to, ang apat na episode ko, doon pa rin sa pinanggalingan kong unit sa First Scout Ranger Company. Kuhan kami doon sa na-assign sa Basilan. Pag kuhan namin doon, una, hinaras yung sentro ng kuhan, sa Basilan, yung city ng Basilan, hinaras ni Abu Sabaya. Ngayon, may nakasabi sa amin na doon sila magdaan sa likod ng kampo namin, doon sa Kabunbata, ang kampo namin. O may naka-info sa amin na doon magdaan sila. So, ang ginawa ni Batcom, regroup siya ng isang platoon na kumpos sa 10 company o First Company para doon mag-conduct ng ambush sa likod ng kampo namin. So, pagdating doon nila, malapit man lang doon sa likod sa kampo namin, hindi talaga ako nakasama doon sa grupo na yan. Ang platoon sergeant doon, si Sergeant Bugal, siya ang platoon sergeant doon sa First Company. Sa kabila, nakalimutan ko yun, sa 10 Company. So, pagdating nila doon, mga bandang alas 7, pagka alas 8, dumana yung kalaban na doon sa kalsada nagdaan. Pero malapit lang doon sa bali sa kural namin, sa kampo, doon talaga. Pero gabi naman, hindi sila napansin. Pagdating nila doon sa tindahan, nanuktok sila dito sa may nagbili sila ng mga pagkain dito sa may tindahan. Tapos nakita na sa trupa kasi maingay man. Tapos pagkatapos nagbaba sila ang kalaban. Pagbaba nila, hinintay nila na pero dito sa dito sa taas marami pa rin din ang kalaban kasi siguro estimate nila na ang kalaban sa mga 200 or 300. So pagdating doon, binakbakay. So pag binakbakay nila, pumalo ang kalaban dito sa likuran nila. Pero kami dito sa loob ng kampo, nag-organize na kami. Naghintay na lang kami sa ng batalyon commander namin ni Sir Galvez na mag-reinforce kami. So, madiliman yun. So, hanggang kanang ang tropa na wundiran, sila Sergeant Bugal, na may wounded sila. Pero umatras pa rin ang kalaban papunta doon sa Barangay Kumalarang. Pag kinabukasan, may info doon na ang kalaban andoon. Andoon. So, naman kami, nag-prepare para puntahan namin ang yung tinuro ng civilian. Pagdating namin doon, so doon kami sa taas, pinuntahan ng 10 Company ang baba. So nakita na nila may mga ito sa gilid ng dagat na may mga armado doon. So maya-maya nagputukan na
nagputukan. Dito kami sa ang first company, dito kami sa side sa taas. Oh, sige na, putukan hanggang kuan na putukan. So dito kami sa kabila. Sabi ni kuan, Batcom na sige, palo kayo dito sa kabila. So pumalo kami dito sa kabila sa right side. So doon na kuan na kanang bakbaka na hanggang dito sa may kuan, may pero mahirap din ang posisyon namin kasi may creek doon. O umangat pa kami, then ang kalaban doon sa taas. So inassault lang namin, may naiwan dito sa taas kasi nag-volume fire sila para lang makaakyat kami doon sa taas. Kaya hindi man kami mahagip kasi nandoon kami sa baba, sa taas sila ang kasama namin, bali magkabilaan ang kalaban o dito sa kabilang kuan high ground ang tropa. So pag akyat namin, tawagan namin, huwag na kayong magpaputok kay paakyat na kami, baka kami ang matamaan. So kaya na kana. So pagka ilang kuan lang to, ilang minuto, dami ng wounded sa tin company, naabot na ng kuan mga 20. Oh, kasi dami ang kalaban doon sa may kuan mosque sir, dito sa mosque sa baba sa may kuan. Pero na-corner na sila talaga doon sir, kay bye-bye naman to sir. Oh, then ang Navy, gumanyan na sila. Ito, nag-blocking na ang Navy. Tapos may kuha na, kanang MG fighter na dito sa taas ba. Kaya nag-request naman si Batcom. Hanggang, kuha na, umatras ang team, ipalitan na po sa kuan, third company, o 7 company, ang pumalit doon. Oh, hanggang kasama yung kuan, yung KA, na si Lando. Hindi ko lang na kuan og anong apelyido doon. Basta Lando ang pangalan niya. Oh, hanggang kuan doon, nagdikitan na sila. Kami dito sa kabila na kuan din namin na ang kalaban umatras papunta doon sa kabila nga grupo doon na nag-isa-isa na sila. Nag-isahan na sila doon sa may mosque. Hanggang nag-request na ng ubitin para lang kuanan kanang papatakan yung kuan kanang gilid ng simbahan, may bahay man doon man nakatago yung iba. Kasi bawal man yung mosque na pabagsakan ng cancer. So, para lang makuan, kasi yung ibang cancer, yung kasamahan natin, malapit na makadikit dito sa may mosque sir. So, ang ginawa doon, bumagsak ang kuan, ubitin ng bomba, na was out ang bahay. Na was out ang bahay. Kaya tumakbo sila doon banda sir, kasi yung blocking doon, hindi pala nakaabot dito sa may gilid din. Tapos maraming nagsundo ng mga pambot sir ba. Hindi sila nakaabot yun sa baybay. Kaya ang ilang dipinsan, mababa man dito banda sir. Dito lang sa ground ang 30 35 IB. Dito lang sa Quantila. Dito lang sa taas, sa may ground. Kaya dito dumaan sa gilid ang kalaban. Ang iba sumakay sa pambot. So, ang KA, iniwanan man yung 60, nakuha niya. So, ang wounded ato, umabot ng 40 plus ang wounded. So, grabe na tong grabe nang binakbakay sir. Hanggang, tanghali na. Hanggang tanghali. Mga alas 12 na, umatras na yung kalaban. Nakuha na namin yung doon talaga sa concert, yung bahay, kaya nabagsakan naman yun, umalis na sila doon, na ka-recover ang mga 10 baril man siguro ang nakuha namin doon sir. Parang ganyan, liban yung 60. Pagkatapos doon sir, na dumating si sir, yung si Task Force Sambuanga sir, yung si sir, Bilyosa ba yun sir? Yung Task Force Sambuanga yan sir? Bilyosa? Jesse? Ay, hindi pa yun sir, nakalimutan kong general nga si sir, yung tangkad sir sa Sukom, yung tangkad sir, kalimutan ko yung sir. Sabi niya, para lang sir, di man makalapag ang chopper sir, kay marami mang niyog sir, maraming niyog. Siya, sige, kung sinong makaputol ng kay daming wounded lagi sir. Katong that time ato sir nga, Sukom commander sir.
Di ko ma-kuan, sir. Nakalimutan yun, sir. Sige lang, Master. Kuan yun, sir. Pag sabi niya, sige, bawat puno ng kuan, 1,000 puno ng niyog. So, nagtulong-tulungan kami, sir, sa usang kuan, sir, puno. Parang banat, May hanggang, premier yung ano. hanggang, ang naubos siguro nga puno, sir, siguro mga 20 nga puno. Parang lumawak sa kuan, sir, ang space sa area, sir, na wala ng niyog. Doon na nag-anaan ang chopper, mga 4 nga chopper. Kaya hindi man mga kuan, sir. Ilan lang kuan, sir, wounded ang mga kuan, din alis, papunta sa Buanga, balik na, hanggang na kuan, sir, na kuan na ang kuan, sir, na nakuha na ang mga wounded. So, kuha na doon. Bumalik na kami doon sa concert sa Kabonbata. Pagkatapos doon, bumalik na kami. Yung lakihan talaga na, sige nga, Master, ano mga panahon na yon? Kasi yon yung, ito yung kainitan na Abu Sayyaf eh. Kaya nga sikat yung batch nyo kasi kainitan ng Abu Sayyaf sa Sulu, kainitan ng Abu Sayyaf sa Basilan. Ang hinabol-habol namin doon, sir, kanang si Abu Sabaya, sir. Doon talaga namin, sir, kasi nakatawid man siya papuntang Zamboanga, sir. Doon siya nakuha namin sa kuan, sir, sa Triple SB, sa kuan, si Rawai, Syukon, o kuan, Baligian, sir, diri sa Zamboanga del Norte, sir. Doon siya na kuan, sir, pero hindi namin alam yan, sir, na nakasakay man siyang pambot, nasalubong siya sa kuan, nasalubong siya sa Navy, sir ba? Pero ang nangyari doon, sir, patay na daw kay tumalon sa kuan. Andun talaga ang kuan, sir, ang pambot na sakyan niya. Doon na talaga yan, sir. Naglutang-lutang na, wala nang kuan, sir ba? Ang isa, nakuha namin kasi di man sila makarga sa isang pambot, sir. 4 man sila, sir. 3 lang ang sakay sa pambot. So, ang isa, nakuha namin talaga doon sa may kuan, dito sa gilid. Pero hindi nyo naikarga si Abu Sabaya? Hindi, sir. Kasi hindi naman nakita ang patayng lawas niya, sir. Sabi ng Navy, tumalon daw sa dagat, sir. Sabi ng Navy. Hindi namin na kuan kung anong nangyari doon. Basta sabi nila patay na yun. Hindi na yun mga kuan. Kasi ang daming kuan doon, kanang shark, sir ba? Daming kwento-kwento. Daming kuan, sir. Pero Master, yung mga panahon na yun, gaano kahirap din ng mga panahon na yun? Kasi wanto sawa ang operation nun eh, mga panahon na yun. Sir. Kanang minsan, sir, hindi kami makakain ng isang araw. Kasi sa kahabol ng kalaban, sir ba, para lang maabutan namin. Maabutan namin. Hindi kami magkain na para tuloy-tuloy ang kuan. Tuloy-tuloy ang kuan, sir, paghabol ng kalaban, sir. So, minsan, hapon na kami makakain. Pero, yun pa rin, sir, na buo pa rin ang loob namin. Walang kuan, hindi ka makarinig ng may mga murmuring, sir ba? Sige nga, ito nga, ikwento mo nga ito ngayon, Master, yung kalibre ng NCO leadership. Simulan nga natin ito kasi ito yung, pagkatapos kasi nito, ang encounter mo, dito na sa 67, di ba? Sir. Sige nga, ikwento mo nga yung kalibre ng NCO leadership. Una muna, sina Master Alag, yung style ng leadership sa Ranger. Dito sa kuan, pag-report ko ng kuan, first company, sir, doon talaga ako kuan ng mga senior NCO na dito pala sa kuan. Pero dito din sa kuan, infantry, okay, kuan man din ang kuan, sir. Pero sa Ranger din, doon din ako nagkaroon ng unang nakita ko ang isang senior na ang leadership talaga ang kuan, tinuro ng NCO. Doon talaga ako nga guide kami nga ganyan talaga ang kuan, ang isang kuan, sundalo. Huwag tayong kanang tawag sir, yung lalo na dito sa bakbakan, wag na tayong dalawang isip. Kasi pag magdalawang isip ka, parang
epekto sa kasamahan mo, lalo na sa amin sir, mga private o mga private. Pag ang isang NCO na kuan siya na maglumural, kasi yung junior sasali talaga o sasali. Pero doon pa lang sa private kami, yung mga senior namin o mga senior namin, doon nila pinaramdam namin ang kuan kanang ang leadership talaga o nga kailangan kailangan dito pa lang ka private i-guide na kanila o wag kang kanang magsali-sali ng anong mga cancer. Kasi kami private sir, hindi kami makalabas doon. O hindi kami makalabas doon kung wala kami kasama nga senior. Ganun ba? Anong mga panahon na yun? Hanggang Oo sir, ngayon? hindi kami makalabas doon. O kahit diyan sa tindahan, hindi kami makalabas kung walang senior na magsama. O kasi alam mo naman yung private sir na yung bunganga ba, parang ayaw nila kasi doon man talaga ma-burn out tayo sir kung doon tayo sa mga tindahan. Kasi yung sabi ng mga senior namin, yung palibot natin, hindi natin alam kung nandoon ang mga kalaban na lang sa mga kanang dito pa rin tayo sa mga lalo na sa inyo, mga junior private, diyan makuha sila ng mga impormasyon para sa Kaya nasabi ko nga talagang sincero talaga ang mga senior namin na dito pa lang hindi talaga mag-burnout ang isang operasyon sir. Kasi pag mag-burnout, kawawa naman yung mga tropa na magsama doon sa bundok. Kaya sabi nila, hindi gani kami makabili ng sir pag mag-operasyon. Hindi kami makabili ng kanang makabili ng mga biskwit, pag sabi na may operasyon tayo, intact, wala nang maglabas doon sir. Kaya walang lumalabas na na mga naliking mga salita sir ba na may operasyon. Kaya doon talaga sir, successful yun ang mga operasyon sir. Successful talaga ang operasyon. Mga officers naman, Master. Sige nga. Yung mga platoon leader, ano naman ang style na... Yung mga platoon leader, sila ni yung platoon leader namin, sila ni yung si Lieutenant Romero, classmate ko yan sa Ranger si Answer. Si Lieutenant Romero, classmate ko yan sa Ranger. Siya talaga ang palaging kasama namin sa operasyon. Sabi niya, ako, baguhan lang ako sa operasyon, pero pa rin siya sa mga senior NCO sir. Senior NCO. Sabi niya, magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Hindi lang porque officer ako na ako ang masunod lahat. Kayo eksperensyado mo sa akin. Na lahat na nadaanan ninyo sa gira, mas mataas kayong experience kaysa akin. Ako, baguhan lang ako, pero officer pa rin ako. Yun ang So, kaya doon sir, wala talagang sir. Kanang parang sa mga senior NCO sir, walang talagang paksyon sir doon sir. Walang talagang paksyon kasi pa lang nila dito sa amin sir, sa private pa lang kami sir. Ayaw nila na magkaroon ng favoritism sir ba? Favoritism. So kailangan magkaisa. Magkaisa. Hindi tayo nga watak-watak lalo na sa operasyon. Kasi kung may tayo sir, kanang favoritism nga tropa, parang masabi mo sir na, parang iba man ang leadership din ni Sergeant. May bata system man. Pero doon sir, wala talaga yan. Talaga. Wala talaga yan sir. Kaya ang tingin mo sa mga senior, mataas ang tingin mo sa mga senior NCO sir. Kasi wala silang ganyan na sir ba. Hindi sila na favoritism nila. Kaya
parang pantay lahat ang kuan nila, lalo na sa per sergeant, sir. Ang per sergeant doon namin, sir, si Master Pablan, yun talaga yan, sir. Ang parang ipakita yun niya, ako, sir, ilang beses ako nakaldag, sir, ng kuan. Oh, para lang kung doon man ka matuto. Oh, pero sabihan ka, sir. Oh, alam mo ba yung kasalanan mo? Oh, bakit na ganyan ka sa akin na pinagsabihan kita or na bugbog kita? Yes, sir. Yes, master. Master man ang tawag doon sa atin, sir. Oh, wala mang sir dito man lang sa sir. Pero dito sa 67 IB, sir. Sergeant din, master ang tawagan dito, sir. Kaya doon nimo makikita, sir, na kung ano ang sir, pinag-ibahan sa dito sa sir kung sa Ranger. Yung mga platoon sergeant, ano naman yung style? Kasi ito, gusto natin tinuturo to kasi para ma-realize, lalo na mga reservists natin, na ganito ang style sa FSRR. And yan kasi sekreto naman ng FSRR, leadership talaga. Oo, sir. Ang mga platoon sergeant, sir, ang ginaman nila din, sir, yung mga team leader, sir. Team leader ang ginaman nila. Bali, parang through channel, sir ba? Ganyan, sir. Hindi yun nga kabuuan, sir ba? Bali, by step ang kuan doon, sir. Di ba, sir? By step ang kuan nila, pag bigay nila ng mga tawag doon, yung para matuto ka, sir. By kuan sila, sir. By through channel, sir ba? Kung ikaw private, ang magman sa imo, PFC, corporal, dayon corporal, hanggang yung kuan, platoon sergeant, yung mga team leader, team leader, dayon squad, section sergeant, dayon diri. Tapos, about naman sa operation, sir. Pero yung master, ito naman ito kasi pinaka-importante, lalo na sa iyo, mga team member nun, yung team leader eh. Sige nga, ikwento mo nga style ni Master Olivares. Yan, kilala na kasi sila ng publiko eh. Si Master Ledesma, anong style nila sa pagdadala ng tao nun? Ang style nila ni Sergeant Olivares, sir. Sir. Bali, sir, hindi yung, sir, yung sabi ko kanina, sir, hindi yung may favoritism, sir. Bali kami buo, may isang team. Sila talaga ang sir, lalo na kay Sergeant Olivares, Sergeant Perrigosa, sila talaga ang sila talaga ang team leader ko. Yun sila Sergeant Tabunyag, sila talaga ang naano ko. Kay si Sergeant Ledesma sa iba man yung Pero ang leadership nila, sir, maganda talaga ang leadership nila kasi ipasunod talaga nila yung seniority, sir. Yung seniority, sir. Hindi ka basta-basta na lang ka dito. Kailangan, tawagon ka dito, Sergeant. Yes, Sergeant. Pag sabihin mo, mamaya na. Wala doon, sir. Pag kahit anong trabaho mo doon, pag sabi nila, gawin mo to. Hindi talaga nga magsabi ka nga, ay, mamaya na, Sergeant. Kaya dito may ginawa pa ako. Hindi pwede yun. Ang nila, sir, pag sabihan mo, itabi mo talaga ang ginawa mo. Katong utos nila, yun ang mo, bago yung ginawa mo. Agad-agad. Para sabi nila, bakit ganito kami? Kasi doon pa lang makita mo na kung ano ang power NCO. Kasi sabihin mo, yung relax ka, inutosan na ka dito. Tapos, sabihin mo pa, may ginagawa ka dyan. Kaya doon ko nakita, sir, ang talaga sa NCO talaga yan, sir, na kailangan sundin mo talaga yung utos una bago sa yung ginagawa mo. Yun talaga ang natutunan ko doon, sir. At saka yung doon, sir, operasyon, ipakita talaga ang sir, ang mapa doon, sir ba? Ipakita talaga lahat kayo briefing. Pero dito, sir, hindi ko yan
Pero walang violation talaga sa mga... Paano naman nila nagpapakita ng tamang ehemplo, yung mga team leader? Kasi yan ang sikreto natin eh. Yung talagang tamang ehemplo kasi set the example. Oo. Ang kuan, pinakita nila talaga nga magandang example. Yung mga kuan sir, yung pag sunod ng mga utos sa senior. Yun ang unang kuan nila. Gusto nila nga huwag kang magmurmuring, utusan ka, nga, ay mamaya na, gusto nila nga ipakita nila nga sumunod ka talaga. Hindi ka yun nga may mga dapat hindi mo kuan, hindi ka ba magmurmuring sir ba? Oh, kasi minsan may kuan, pero doon sir hindi ko talaga na rinig nga magmurmuring sir. Kaya parang pag magsabi ang kuan sir, ang CEO nga itong gawin natin, yun talaga yan sir. Oh, sunod talaga doon. Oh, kaya sabi ko talaga sir na grabe ang unity doon sa Ranger sir. Oh, grabe ang unity. Hindi basta-basta makuan. Kaya masabi mo sir na kuan, maraming engkwentro nga malalaking engkwentro. Bihira yung mamatayan ang Ranger. Kung may madali man sa Ranger, pero ang kalaban mas grabe ang dami. Siguro ilan-ilan lang, 3, 2 sa Ranger, pero ang kalaban marami. Tungod sa sobrang conserva, ang unity talaga yun sir. Doon makikita mo sa mga senior NCO na pag kuan, laban talaga. O walang iwanan sir. Pag kuan, yun nga, kung hindi man ibig sabihin na kuan, kung sobrang kuan sir. Kasi doon mo makikita yan sir. Yung pag halimbawa may kalaban, pagplanuhan man talaga yan na paano yan nga makalamang tayo palagi. So kaya pag operasyon talaga, dito pa lang maramdaman mo talaga sir na bawat isa may malasakit sa bawat isa sir. Hindi pabayaan ka doon sa bakbakan na kung halimbawa na yung mga wounded na iwanan ka doon. Walang ganun. Wala yan sir. Hindi ka makakita doon. Kaya doon talaga ako nga makita mo ang pinaka-tunay na sundalo sir. Yung mga di man natin makuan sir. Hindi man natin makumpir na ang kuan. Pero doon sa Ranger talaga yan sir, sa atin sir. Lamang talaga yan sir. May mga maraming alam sir. Ligtas ang may maraming alam sir. Yan ang 4th episode ni Master Duhig, Matindi-Tindi.